Pinalagan po ni Mayor Basti ang pagtanggal ng security details ni Vice President Sara. At kung kulang umano ng mga kapulisan, pwede naman silang humugot sa iba't ibang lugar para makompleto itong 75 na sinasabi ni PNP Chief Marvel. At kung titingnan po natin mga kababayan, napakarami pong pulis na idineploy po sa Kingdom of Jesus Christ Compound na kung tutuusin, kung kulang talaga sila, pwede naman nilang hugutin yon. Dahil unang-una, wala naman po yung kanilang hinahanap na si Pastor Apollo Kibuloy at wala namang ginagawa yung mga pulis na nandun at nakatulala, nakatunganga lamang at tinitingnan lamang yung mga gulaw nitong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya para kay Mayor Baste, ito ay hindi makatarungan ang kanilang ginawa. Ginanglan niya, pulis. Butang na, pulis. 75 yung mong gipangita, di ba? Mokuha kag usas Davao, mokuha kag usas sa Bensan, mokuha kag usas Mate, mokuha kag usas dito, dire, dito, na. I'm sure makakita kag 75 ka buok nga kwaon nimo sa tibuok Pilipinas, bisag usa lang sa isa ka istasyon sa Davao o sa bisag unsang lugar, ma-fulfill na nimo imong ginapangita nga number of individuals or heads na kinahanglan nimo i-recall para makadungag ka. O karon, nganong kinahanglan kwaon man nimo sa usa ka source nimo nga security detail. So, ikaw tubaga na. Ayan po ang sinabi po ni Mayor Basti na dapat umano sagutin umano ito ni PNP Chief Marvel. Alam niyo mga kababayan, kahit ano pang sabihin ni Marvel na walang halong pamumulitika ito, dahil si Vice President Sara ay nag-resign na ito bilang Deputy Secretary at mukhang nagsasalita na po ngayon against po dito sa kanyang dating ka-unitem na si BBM, hindi malabo po na ito na nga po yung dahilan na pinipersonal na nga po siya. At narinig naman po natin sa naging interview po ni Lisa Marcos kay Katunyeng na tinawag niya na bad shot na nga itong si Vice President Sara. So hindi talaga mawala at hindi po may iwasan na sasabihin po natin na ito po ay talagang parte po ng pamumulitika. At kita nyo, itong hakbang ng Maisog is obviously against the administration po. Kontra po ito sa kanilang pagpapatakbo. Hindi naman personally na kontra kay Bongbong Marcos, kundi sa kanilang polisiya. Kaya para sa atin, ito ay malinaw po na isang pamumulitika. Pero dapat, kasi sila po ay Philippine National Police, ang kanilang mandato ay to protect and to serve the people of the Philippines, hindi dapat sila ay patas. Hindi po sila dapat naging sunod-sunuran at nagagamit nitong mga politiko. Tama ba, mga kabayan? Parehas ako giingon na sa atuang lugar, Davao Region, daghan kay tag pwede problema nga atimanon, ana ba? Butan talang drugas pareha na. Ako ni-declare mo kung war on drugs nga as it could be figuratively or literally, pero ingon ko pwede declare ta na mas serious na sa nga problema gyud compare nimo sa kung unsa man ang gina-accuse nila o Pastor Kibuloy unsa ila gina-accuse kang, and it does not directly affect the lives of individual Filipinos or Davaoenos actually. Unya karon nagsige silang kalas og oras diha inefficient unang-una tanan na ikaduha kuan grave abuse of authority gyud. Makapugot siya sir. Well, ako kaingon nga mapungot ta kay ako mas more they are hilarious. Katawanan na ilang ginabuhat. So talagang obviously is may mga paglabag umano dito mga kababayan. Dahil alam nyo ba yung mga pulis umano na pupunta dyan sa QRGC, hindi po sila naglalagay ng kanilang nameplate. So bakit? Dahil iniiwasan nila na makikilala sila o marireport sila. At isa pa dyan, may mga vehicles po na ginagamit po ng mga pulis na umano'y walang plate number. So ano po yung kanilang tinatago? At kung legal po ang kanilang operation, legal po yung kanilang purpose dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dapat umano ay wala silang tinatago. Kaya ang mga taga-KOGC ngayon ay umaalma na rin. So ang kanilang mga naobserbahan, ang kanilang mga nakikitang paglabag, i-report nila sa pulis. Ito rin yung pulis na humahunting sa kanila. I-report nila dito kay Mayor Baste. Kasi Mayor Baste obviously wala po siyang magagawa.
Kundi itong mga report na ito is i-confine na lang sa barangay, ganun din, i-confine na lang talaga. At i-report din nila sa pamunuan ng Philippine National Police. Pero nakita natin ngayon na mismo ang pamunuan ng Philippine National Police, mismo kay DILG Secretary Abalos, ay may matinding utos po dito sa Kingdom of Jesus Christ. At sigurado ito ay paghihiganti na rin siguro nila dahil sila po ay kinasuhan ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa kanilang umano'y paglabag sa karapatang pantao, sa kanilang pang-o-oppress, pang-aabuso na ginawa noong pinasok nila itong Kingdom of Jesus Christ nakarang buwan ng John. So ngayon mga kababayan po natin, ano po yung kahihinatnan nito? Ngayon ang mga taga-KUGC ay nagalit na. Mahirap ito mga kababayan kung tutuusin. Kasi ang membro ng Kingdom of Jesus Christ, sabihin natin 7 o 8 milyon, napakarami po itong mga Pilipino na gusto ba nila na ito ay magalit sa kanila. Diba? So sana po itong mga pulis po natin, dahil sila po ay para naman talaga sa tao, hindi naman po sa politiko kung sino man ang namumuno, dapat maging patas po sila. Ano, mga kababayan po natin. So yan po, ano po yung inyong observation, komento, ayan sa ating isyong tinalakay. Huwag kalimutan mag-comment po sa ating comment section. Kayo ba, pabor po ba kayo na tinanggalan ng security details itong si Vice President Sara? So ako hindi tayo pabor dyan dahil unang-una, kung ano dapat ang security na binibigay sa presidente, ganoon din po sa vice presidente. Kasi pareho po sila. Sila po yung dalawang pinakamataas na posisyon po sa ating bansa. At ang vice presidente reserva po yan kung sakaling may masamang mangyari sa presidente. Kaya dapat ang kanyang security ay dapat ganoon din kadami or kahigpit para mapanatili po ang kanyang kaligtasan. Okay? Maraming salamat.